Naku po mga kababayan, umapoy na naman sa galit itong si ex-captain ng Scout Rangers na si Captain Dado mga kababayan. Talagang binanatan dito ng matindi itong si General Browner ng AFP. Mga kababayan, pakinggan nyo ito kung paano niya sabunin, no? Itong si AFP Chief ah, General Browner. Ito mga kababayan, pakinggan nyo po. It is upon you, you're mandated ng konstitusyon natin to protect the Filipino people. You will not be able to protect the Filipino people kung kinukonsinti ninyo yung magnanakaw. Kung nilalabanan ninyo yung mga tao na nagsasalita para iparamdam sa ibang tao, ipaalam sa ibang tao, at para malinawan yung ibang miyembro ng AFP sa PNP. Teka, mali ito eh. Kami yung boss nyo eh. Anyari sa inyo? So you have to set things right, General Browner. Sayang yung estrella mo, 4 pa naman, na binigay sa iyo yung responsibility na yan para expected ka ng taong bayan. Expected ka ng mga tao sa ilalim mo to do things right. O, follow the chain of command, sabi mo. How can you follow the chain of command kung ang intindi mo sa konstitusyon, hanggang presidente lang ang chain of command? Tanga. Mali ka. The chain of command starts with the people. Sino ba naglagay sa presidente? Taong bayan. Sino nagsusweldo sa presidente? Taong bayan. Sino nag-elect sa presidente? Taong bayan. Sino sinumpa ng presidente? Na all this, may benting bigas, merong mga 6 na milyon na bahay, may mga classroom, etc. Flood control. Kanino nagre-report na presidente sa SONA? Taong bayan. Ano yung pinagsasabi nyo, follow the chain of command, we will fight to the death to protect the president? Putragis, ano yan? Sip-sip yan. Ang tamang chain of command hanggang sa taong bayan. Because ang boss ng presidente, taong bayan, we the sovereign Filipino people. So, kayo, mga general, hindi nyo naintindihan ang Constitution. So kami naman, mga upper class nyo, upper class lang naman kami, nauna kami sa inyo eh. No? Ewan namin kung saan kayo nalihis ng landas. Sinasabi namin yung tama sa inyo, in-explica namin na dapat tahimik na kami. Putang inang yan, dapat nananahimik na kami. Bakit kami napupuyat dahil sa inyo? Ba't kami na-stress dahil sa inyo? Kung kayo kumaka-evax nyo dahil sa stress ninyo o sa konsensya ninyo because of that guilt that you have done, na that you have caused the pain, so much suffering to the Filipino people because you are the one enabling this administration na corrupt, na abuso. And then sasabihin nyo sa amin, you will follow the chain of command. Tarantado. Ang chain of command starts with the people. With the people. We, the sovereign Filipino people. We are the sovereign commander. The chief of staff is alalay lang namin. Representative lang namin. Siya yung kaya nilagay yan dyan, presidente, para alam namin sino accountable. Now, kung meron ka isang presidente na nagugas ng kamay, tas ngayon, in pain at hindi makatae, sorry, at nagdudugo, etc., may problema sa kanyang system na nagtatago, paano? Ano mangyayari sa atin? Meanwhile, sige sila nakaw-nakaw. Kasi gusto nilang ganyan ng presidente kasi nakikinabang lahat sila eh. So you have to set it right. Ngayon, kung hindi mo gagawin yan, well, sorry, last hurrah mo na yan. And you will be remembered as the worst chief of staff with the worst president, with the worst Congress and the worst Senate, with the worst everything. Lahat kayo worst sa history book ng Pilipinas. At hindi titigil yun doon. Because there will be reckoning. Akala nyo pag-retire mo, General Browner, tigil ng tao? Hindi. Tanda ng tao eh. Yung kasalanan mo. Pag-ikot ng gulong, whoever is the next president, and I believe it will be Inday Sara, because by constitutional succession, siya, by 2028, kung maayos yung Congress, yung Senate na yan, yung COMELEC na yan, maayos yan, at kung mababantayan masyado ng tao, at kung boboto yung tao, hindi tatabla ng tao ng mga naratibo na yan, she will become president by 2028. Ngayon,
pipilit nyo ma-impeach si Inday Sara, eh madadali kayo, magiging presidente yan. Pilit nyo impeach si Inday Sara, magiging presidente yan. Because the people will not allow it. Na impeach nyo yan. Lalo na pagka pinanood ng taong bayan. Gusto nyo manood ng taong bayan, babaguhin nyo, sisirain nyo. Hindi. Kami makakalaban nyo, taong bayan. Kasi alam namin ang katotohanan eh. Eh maglilitaw yun. Saan anong gagawin nyo? Luto na investigasyon? O ano, bayad kayo lahat? Nulutuin nyo. Kita namin. Lahat ng testimonya, makikita namin. Magsasalita yung depensa ni Inday Sara. Remember, hindi lang ito. May timbangan, di ba? Magsasalita yung prosecution, magsasalita yung depensa. O intitimbangin ng taong bayan. Hindi kayo magtimbang, kami. Because impeachment is there for the Filipino people. It's a way of removing who are in power, who are abusing, who have violated the public trust, betrayal of public trust, at saka culpable violation of the Constitution. Now, pag nakita namin, kayo mismo nagpabayari sa Constitution, anong gusto mo? Tatawa kami, papalakpa kami, mga inan nyo, lahat. Palpa kayo, sara namin kayo eh. Nanyo, gusto nyo magkaroon ng rebellion, ng revolusyon? Ganun pupunta dyan eh. Kaya nga pinipigil namin. Wag, wag, wag. Kasi pagka kami ang tumayo, ay bay, kabahan kayo sa amin. Nanyo, pag kami tumayo, hindi kami magpapatawad. Inan nyo, pag umabot sa gano'n, hindi kami papatawad. Pasensyahan tayo. Sasabihin nyo, kaya nyo kaming patayin? Bakit kami? Hindi naman kayang pumatay? Tado kayo? Kaya nga, makikinig kayo dyan sa mga tarantado na yan, na mga vested interest, mga magnanakaw? Makikinig kayo dyan? Eh kami, nakikinig kami sa langit, nakikinig kami sa taong bayan. Pinaglalaban namin yung bansa, ayaw namin maging gago. O, sino tama? Kayo, pera-pera eh. O, sa amin hindi, voluntary kami. Voluntary. Na wala kaming, visit, mga animal kayo. Okay, my love, you can build infrastructure here. You can build infrastructure in Japan. If it's sloppy, they'll catch you. Kaya nga eh, up to 222 through Josefa, masaya malabo yung ilaw. Josefa, good evening sir, Cap Dado, stay safe and healthy. Thank you. Maraming salamat. My love, very strict here on infrastructure because there are many earthquakes here. Correct. Eh dito rin naman, kasama tayo sa Ring of Fire, dapat stricto rin sa atin. And mind you, this administration has not prepared us for the past 3 years. We're not prepared. Shucks talaga. Laki ng problema ng susunod na presidente. Laki ng problema. Sino gusto maging presidente pagka ganyan? Bangkarote ka. Hati yung Pilipino. Ang daming may dilawan, may pinklawan, may CPP, NDF, lumakas na naman. Dahil kriminal, may droga. Tapos hindi handa yung bansa mo sa mga sakuna. Sa biblical na prophecy na magkaroon ng gera, hindi tayo handa. Hindi handa armed forces natin. May mga reservist tayo, wala naman baril. Tapos nun, dadating yung yung famine. O, wala nga tayong food security. Wala nga incentive sa mga farmers. Nalulugi sila kasi binabanatan sila ng middleman. Walang yung gobyerno. Ano ba patakaran ng gobyerno? Wala tayong sa preparasyon sa mga virus na yan. Ayan, may Nipah virus. Pagka nakapasok sa atin, patay tayo. So, anong preparasyon meron tayo? Climate change. Ayan, problema ba? Ninanakaw pa yung pondo. O, paano? So, we have to stand up. We have to fight for our rights. We have to stand up for the future, not only our future, but the future of this country, the future of future generations. Hindi dapat natin to palakpasin, mga kababayan. Iba dyan sinasabi, lahat salita-salita. Di lumabas kayo. Ba't ako hinihintay nyo? Bakit ako hinihintay nyo? Labas kayo dyan. Eh, ang hirap kayo. Sasabihin nyo, labas kayo. Tapos nun
Yung iba hindi naman Hindi kayo, lalabas. wala kayong pasensya na ano, sinasabi ko sa inyo nasa tamang oras yung ano, naging ako ng signs nga na yan na. O, iba sa inyo, kala, yan yung, paano motorcade yan Alam niya ba yung motorcade pang mayayaman yan? Pang may kaya. Lahat di kotse, ang gaganda na sasakyan Ano yung, paano yung mahirap? Gusto mag-rally? Ano, dali nila yung kalabaw nila sa EDSA? Sasakyan nila yung kalabaw nila? Oh, dadali nila yung mga kuliglig nila, doon sila sasakay. Langkay-langkay ng mga tao. Oh, yung mga motor nila puno-puno, galing Skylab, may mga paano? Ang gaganda ng sasakyan ng motorcade. Oh. Kaya nga yung motorcade na yan is for the probably more of the middle income people. So, iwan yung masa dyan I don't know what you're thinking. And meron pang proposal meron ako nadinig na proposal doon sa mga comment ba na sa may nag-vlog ang balak pa yata ng iba gusto dalhin pa sa Malacanang. Anong gagawin sa Malacanang? Wala yung presidente, nasa St. Luke's. Ano gagawin sa Malacanang? Motorcade din. Doon kayo mag-motorcade sana sa St. Luke's. Oh. Ay, nako. Kaya nga, hati-hati kasi, yung ewan ko, anong nyo, mag-meeting kayo, gusto nyo. Beatrice Prudente, hi. My love, our president is a fool. Our economy is no longer in a state of bankruptcy. Yung economy natin, delikado talaga. Mararamdaman natin yan. Bicolanong makulit, the loyalists are brave enough to fight China, but the cowards are those who fight thieves. O nga Renz Lakap, hi. Alan Borlagdatan, Sir Dado, BBM symptoms possibly been buggered. It's too big. Yeah, it's too big. Baka yun nasobrahan, Dako kaayo. Dako kaayo. Enjoy ka, dako kaayo. Hello, Cap Dado from the City of Pines. Good, and sino to? Si Milagos Alikna. Maragandang gabi po. Hello, Cap Dado from the City of Pines, and good and happy weekend to everybody. Thank you. Kamusta na kayo? Ang ganda pa sa Baguio, tahimik, malamig. Lorenz Lakap, good night, Cap Dado. Thank you, good night. Arlene Sulit, good evening, Supremo, everything will end, said President Trump. Ram, good evening, sir. Vivian Lagumbay, thank you for waving, Vivian, watching from Kuwait. Kamusta na ang Kuwait? My love, Filipino people, no matter what our tax remittance does, we will pay trillions. What are the numbers? And then I can probably suggest kung ano ang pwedeng gawin. Bail out talaga. Pero walang kumpanya. Ito paniwala ko, mga kababayan. Walang kumpanya, no matter how pangit is the kumpanya, how bagsak is the kumpanya, na hindi na available. Hindi na masagip. Masasagip. Kung bagsak ang Pilipinas, masasagip pa rin. Because it's just a matter of identifying what are the resources available, how much resources are available, ano yung damage, ano yung take-off point natin. And from there, meron ka ng starting point. Hindi yung from zero. Hindi, alam mo na, ano ba yun? Ang mga unang tanong dyan, ano kinikita ng Pilipinas? Magkano kinikita ng Pilipinas? Ano expectancy natin? Magkano yung ginagastos sa Pilipinas in terms of gobyerno, etc. etc. So we do away probably with mga high ticket muna, infra, kung hindi kaya. Pero kung kaya, kasi ipaprioritize natin, yung ibang gastos, iba. Ngayon yung bureaucracy, tanggalin natin yung korupsyon. Gawin natin efficient lahat ng collecting agencies, BIR, customs, etc. etc. Mga ports, airports, mga ganon. And then yung mga
overstaff ng mga ano. Ang daming USEC, tanggalan ng USEC. Ang daming Congress, tanggalin ng Congress. Ganun ba? We have to downsize because masyadong ginawang gatasan ang gobyerno. Tayo, ginawang gatasan. Tayong kumakayod ng pera, taxes, etc. Tapos sila ang kumikita. Sila pa mayaman, hindi. Tayo mahirap. Hindi tama eh. So, we have to reprioritize. Prioritize yung gagastusan ng pera. We have to know saan yung direksyon natin. Hindi pwedeng yung bara-bara. Gusto ko nito, gusto ko ganyan. Hindi pwede. Putang, dapat lahat ng opisyal ng gobyerno, isa lang ang focus, isa lang isip, isa lang ang direksyon, isang tugtog, isang sayaw. Ganon. Hindi yung bara-bara kung legacy ko, legacy niya, legacy. Putragis yan. Wala. Kailangan isa lang direksyon, isang kumpas lang. And lahat dapat sumunod doon. Kung kung ayaw nyo, umalis kayo sa gobyerno. Ganun kasimple. Ba't ipapairan ninyo gusto nyo? You wait till you become. Sa amin nga sa academy, plebo ka, may gusto kang baguhin. Plebo ka muna, mag second year ka, yearling, mag third year ka, mag tau ka, and then mag first class. And then, if ever you become a cadet officer, edi baguhin mo. Kung hindi, edi sorry sa iyo because you don't have the potential. Hindi ka na boto, hindi ka na napili sa ganun eh. Now, imbis na kwak-kwak ka, imbis na magsalita ka, lalabanan mo, hindi ka maka-organization. It is a team eh. It has to be a teamwork. So, kung wala kang posisyon, tulungan mo pa rin, whole of nation approach pa rin. Because there's one common bind. Everything that's happening in the Philippines definitely affects everyone. It affects the OFW, no matter kung saan kayong bansa na malayo. It affects yung mga lumad natin, nasa bundok sila, etc. It affects lahat ng nasa slum area, etc. Lalo na hardest hit yung mga mahirap na Pilipino. It affects yung mayaman. Because they have to spend extra doon sa mga tauhan nila. It affects yung everything eh. Kaya itong mga konting pitik-pitik ng korupsyon, pag pinagsama-sama mo yan, ayun, trillion, it affects us. Na dapat hindi tayo mautang, nauwi tayo sa utang kasi ninanakaw nila. Ayun mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa pahayag po ni Captain Dado? Masyado pong mahaba na yung live niya, no? So ayan, 3 hours po yung live ni Captain Dado. So hanggang dito na lang. Ano po masasabi nyo dito sa pahayag niya kay kay General Browner at patungkol din sa issue ng Pilipinas na talaga namang nakakabahala lalo na sa ating lahat mga kababayan. Mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. So sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.